Yeah, pasensya na medyo quick question lang. Sige, go ahead, go ahead. Kasi may problem ako sa asawa ko eh. He used to be a Mormon then. Questions about Eucharist. How is it significant to the Catholic Church and biblical evidence then para strong evidence para sa kanya. And then I like din na how is it related to the book of Revelation din para para strong siya, para strong explanation para sa husband ko. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag. Car back, sauce in hand. Okay, Brother John Ray, mukhang kailangan mo mag-Taglish dito, Brother John Ray. Mag-Taglish ka. Hindi, okay lang Tagalog. Tagalog ako. Taglish talaga. Filipino ako eh. Filipino. Ay, yung kasama mo, yung kasama mo? French Canadian. Uy, sabi ko nga naman, kailangan talaga. Taglish. Hindi, explain ko. Bonjour. Bonjour. Kumusta ba? Marunong ako mag-French. Bonjour. Bonjour. Edita Duso, ang pronunciation ng ko. Edita Duso. Akala ko si Dusaut. The last time I heard kay Dusaut, kay Brother Junri. Bonjour. Bonjour. Sige, Brother John Ray, atin simulan yung Taglish. Yes. Well, it's very significant po, no? Yan pong turo ng Panginoong Jesucristo. It's very significant dahil yun po ay hindi siya ordinaryong tinapay, no? Yan nga po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa John 6 na ang ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman, no? Pero yung laman na iyon in a form of a bread. So hindi siya ordinaryo lang na tinapay. Kaya very significant din sa pananampalatayaan natin. Umpisahan ko sa 48. No, John 6:48 to. Kung babasahin mo to, sister, hanggang 58 to, no, ang context nito kasi naghahanap ka ng talata. John 6:48 to 58. So dandahanin mo pagbasa tapos unawain mo na ito yung sinabi ni Panginoong Jesucristo, no? Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. So Christ himself, no, inilagay niya ang kanyang sarili doon sa tinapay, no? Tapos ano ang pinapagawa niya dito sa tinapay na ito? No, inano niya ito, kinontrast niya ito, sister, doon sa nangyari sa panahon nila Moises na, 'di ba, sa panahon nila Moises kumakain sila ng mana. Yeah. Pero yung nakuha nila na mana, namamatay pa rin yung mga Hudyo. No, ito po yung context doon. Sabi dito sa 49, kumain ng mana ang mga ninuno ninyong nasa ilang. Ngunit namatay din silang lahat. So although yung mana na yun came from God pa rin yun, kasi hindi kasi makamundo na pagkain yung galing langit yung mana, kumain yung mga Hudyo noon, pero namatay pa rin sila. Sabi ni Panginoon Kristo, pero narito ang tinapay na mula sa langit, ibig sabihin ang katawan ni Kristo, at hindi na mamamatay ang sino mang kumain nito. So very significant yung Eucharist. Kasi pag kumain pala tayo nun, spiritually buhay tayo forever. No, at sa Judgment Day, hindi lang spiritual ang buhay sa atin, pati yung ating flesh buhay din.
Kasi ibabalik sa atin to ng Diyos. Kaya napaka-significant nitong bread na ibinibigay ng Kristo sa atin, sister, kasi magbibigay siya ng life eternal. That's the significance of the bread, no? Naturo ng Panginoong Kristo. Sabi niya sa 51, ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Kita mo yan, sister, how significant it is? It gives you life eternal, no? Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano daw? Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para, no? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, atong tinapay pala na ito ay the key for life eternal. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, you need this bread. This significant bread na ibinigay ni Panginoong Kristo sa simbahan. No? Ano daw? Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. So, nung pinahayag ito ni Panginoong Kristo, ang mga Hudiyo nito, nawindang sila. Ano bang ibig sabihin? Nagtatalo pa nga ang iba. Actually, ito yung reason na yung 72 disciples ni Panginoong Kristo tumalikod. Kasi hindi nila naunawaan ang turo ni Kristo, sister. Akala nila nagtuturo si Panginoong Kristo ng cannibalism. No, cannibalism, pero ang simbahan hindi tumalikod sa kanya. Nanatili sa kaniyang turo yung 11, kasi yung isa nagbudhi na, si Judas nagbudhi yun eh. So yung 11 na natili sa turo ni Kristo about this teaching, yung pagbibigay ng tinapay bilang katawan ng ating Panginoong Kristo para sa buhay na walang hanggan. Kaya dito sa 52, nagtalo-talo ang mga Hudiyo, no? Nakikinig kay Jesus. Sinabi nila paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin. So hindi nila naunawaan. No? Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kanin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So very significant talaga ang teaching ni Christ, sister, na iniwan sa simbahan. No? Malibang kanin daw natin yung bread. Yung bread at ang inumin ng kanyang dugo. No? Malibang kanin at inumin yun, yung bread at yung kanyang dugo, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, very significant talaga, sister, yung pagkain natin ng Eucharistia. No? Yeah. Sa 54, pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ilang beses, sister, narinig mo na talagang Christ reiterate this teaching that to make you have a life eternal, you should eat this bread. Ilang beses mo narinig, sister? Di ba? Maraming beses? Yeah, many times. Yeah. Di ba? So, it signify necessity. Yeah. Di ba, sister? Yeah. It signifies necessity. Very strong. Yeah, na-mention niya Many times na pinulit niya na kailangan talaga niyo itong kainin at inumin na aking dugo dahil ito ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. And sa 55, bakit kinakailangan talaga yon? Sapagkat, sabi ni Panginoong Kristo, sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. 56, ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ang Diyos Amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay. Dahil sa kanya ay nabubuhay ako, ganoon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Kita mo ka, inulit-ulit ni Panginoong Kristo yung buhay, sister. Ano? In connection sa pag-receive natin sa life o sa bread na kanyang ibinigay sa atin. O sa 58, ito yung last na verse dito. Ay, hindi ito yung last verse, pero ito yung sa context ba? Ito, ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Kita mo? Yeah. Para magkaroon ka ng life eternal, kinakailangan talaga natin kainin yung tinapay na iyon. So, yun ang significant nun, sister. No, na
pinipwersa tayo ni Kristo to receive His body, no? To obtain life eternal. At even si Paul, sister, Paul reiterated this teaching pa rin, no, sa 1 Corinthians. Actually, inano to ni St. Paul, sister, sa unang Corinto 10, 14 hanggang 22, no? Inano to ni St. Paul, kinuntrast niya ito sa gawain ng mga pagano. Kasi ang ginagawa ng mga pagano, meron din silang pag-aalay. Pero yung pag-aalay na ginagawa ng mga pagano, para sa demonyo yun. Pero iba yung pag-aalay na ginagawa ni San Pablo, yung tinuro ni Panginoong Jesucristo, yung communion sa kanyang katawan and ang kanyang dugo. Basahin natin, no, ang 1 Corinthians 10:14 to 22, no? Kasi dito niya kinontra, no, yung gawain ng mga pagano sa pag-aalay sa Diyos-Diyosan. So ang pangontra pala na pangontra pala na gawain ng mga pagano na sa demonyo yung ginagawa nila, pag-aalay sa Diyos-Diyosan, sa demonyo yun. Ang pangontra pala nun, yung ginagawa ng simbahan, ang pagbimisa. Basahin natin, ha. Ganito ka-significant yun, no? Na talagang dapat maunawaan natin. So ito, sabi dito, kaya mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinasabi ko ito sa inyo bilang mga taong nakakaunawa, kaya pag-isipan ninyo ang sinasabi ko. Sa tuwing nagtitipon tayo bilang pag-aalaala sa kamatayan ni Kristo, anong gawain ito, sister, pag-aalaala sa kamatayan ni Kristo? Anong gawain to? To remember. Yeah, anong gawain to sa naunawaan mo? Catholic Mass. Correct. It's, correct. Sa misa. In offering the bread, His Yes. body. Di ba kasi yan ang turo ni Kristo? Do this in memory of me. Yeah. Di ba? Sinasabi ng mga kaparian natin sa misa, do this in memory of me. So ito yung ginagawa ng simbahan, no? Sabi ni Paul, sa tuwing nagtitipon tayo, ibig sabihin, nagmimisa sila bilang pag-alaala sa kamatayan ni Kristo, may iniinom tayo, may ginagawa ba tayong ganito, sister? May iniinom ba tayo? Yeah, meron Di ba? At Oo, ating yung- pinasasalamatan sa Diyos. At may tinapay din tayong hinati-hati at kinakain. Ginagawa ba natin to, sister? Yeah, it's Catholic Mass. Di ba? Ginagawa natin to. Ibig sabihin, ang ating teaching very apostolic. No, very Christ teaching ang teaching ng simbahan about Eucharistic. Hindi ba pakikibahagi ito sa dugo at katawan ni Kristo? Ano daw, sister, yung ginagawa natin? Pakikibahagi. Pakikibahagi. Shares. Yes. In English nito, sister, in English nito, sa King James Version, communion. Sabi dito, the bread which we break it is not the communion of the body of Christ. Kita mo? That's why we have communion service, yung pag-receive ng body of Christ. So very biblical ang teaching ng simbahan at very significant yan according sa question mo kung how significant it is. Of course, very significant dahil ito yung teaching of Christ, teaching of the apostles in accordance to obtain sa eternal life. O pagpatuloy natin sa 17. Kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan kahit na tayo'y marami. Sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Sino ang gumagawa nito, sister, sa panahon natin ngayon? Sa Catholic. Only Catholic, di ba? Oo. Only Catholic ang gumagawa nito. Ibig sabihin, tayo talaga ang nagtuturo ng katuruan ng mga apostol. No? Kasi Yeah. alam mo ba hanggang kailan to gagawin, sister? Mamaya babasahin natin hanggang kailan to gagawin tong tradisyon na ito. Pagpatuloy muna natin ito. Sabi dito sa 18, tingnan ninyo, ang bansang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? So, even pala sa Israel, mayroon din silang tradisyon na pakikibahagi kapag mayroon silang inaalay na handog sa dambana. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyusan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo. So, yung palang pag-aalay ng handog sa mga Diyos-Diyusan
sa demonyo pala inaalay yon, no? At hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kupa ng Panginoon at gayon din sa kupa ng mga demonyo. Ibig sabihin, hindi tayo pwede maging salawahan, sister, na nagre-receive ka nga ng communion, nag-aalay ka din naman ng mga pagkain doon sa Diyos-Diyosan. So, yan ang punto ni Paul dito na hindi dapat natin gawin, no? Hindi kayo maaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo may makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? No, so, kita mo dito how significant the tradition of communion, sister, no? Kinuntras ni Paul sa gawain ng mga pagano, na yung gawain ng mga pagano, pag-aalay nila sa mga Diyos-Diyosan, sa demonyo yun. Pero itong ginagawa natin, pagmimisa, pag-hati-hati sa katawan ni Kristo, pag-receive ng body and blood, ito yung sa Diyos. Ito yung pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo. So yung ginagawa natin, pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo, no? At 'di ba sabi ko sa iyo kagaya, hanggang kailan gagawin 'yon? Kasi tinuro ni Kristo, tinuro ng mga apostol, tinuro hanggang sa kasalukuyan, at hanggang kailan ang pagtuturo na yan, sister? Pakita ko sa iyo, ha. 1 Corinthians 11:23. Hanggang kailan 'to gagawin? Ito, sabi ni San Pablo dito, hanggang kailan gagawin ng tradisyon na ito? Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. So, turo pa rin ni Paul pa rin, sister, pagdampot pa rin ng tinapay, ano? Ganon din ang mga kaparian natin, di ba? Kung madampot ng tinapay, pag nagko-consecrate na. Nagpasalamat at pinagpapiraso iyon. So, ito ba ginagawa ng mga pari, sister? Ganyan. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ginagawa ba ito ng mga kaparian, sister? Yeah. Very significant, no? Oo. Very Yeah, significant. Now, hanggang kailan to? Sabi ni Paul, matapos magapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iniinom ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kaniyang muling pagparito. Hanggang kailan gagawin tong tradisyon na ito, sister? When he come back to Till kingdom come. Diba? Oo. Hanggang paparito si Panginoong Kristo, patuloy itong gagawin. Yan ang significant ng ating pag-receive ng body of Christ. Ginagawa natin to kasi it's a long tradition na nagmula pa ito sa kay Kristo, ipinasa sa mga apostol, ipinasa sa mga sumunod sa kanila, hanggang sa panahon natin, hanggang sa darating ang Kristo, gagawin nating lahat yan. Yan ang significant ng gawaing receiving the body of Christ. Meaning, tayo lang mga Katoliko ang sumunod sa kalooban ng Diyos. At tayo lang 100% ang may chances of winning life eternal. Kasi tayo lang gumagawa. Di ba sabi ni Kristo, ang malibang kanin ninyo ang katawan ko, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa lahat ng mga Kristiyano, 100% ang life eternal nasa Catholic. 100%. Kasi tayo ang gumagawa nun. So, that's the significant, sister, of the body of Christ, the bread of life. Yun ang significant nun. To obey, to have eternal life. Pero, may babala si St. Paul sa atin, no? Ito ang babala niya sa 27, sister. Meron siyang babala. Sabi niya, kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So, before we receive the body and blood of Christ, we should examine ourselves first kung karapat-dapat ba tayong kumain. Kasi kapag ni-receive natin siya without examining ourselves kung karapat-dapat ba tayo, nagkakasala tayo. At anong nangyayari kapag ginagawa natin yan? Sabi ni Paul, kaya't dapat siya sa atin. No? So, examine.
no? Nang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Bakit? Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So may kahatulan pala, sister. Kapag ni-receive natin yun without examining ourselves, kung karapat-dapat ba, no? Kasi may hatol. Ano yung hatol? Sa 30. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan nang namatay na. So yun ang danger. Yun ang danger. No? Kaya nga very significant. Can give you life, can also lead you to distraction. Mm. Very Very significant, sister, no? Very significant. Can lead you to eternal life, can also lead you to distraction kung hindi ka maingat sa pag-receive sa body and life of Christ. Sister. Salamat sa sa mga binigay mong mga verses. Very strong. Very Yes. strong na sa akin kasi andun yung proof na evidence na talaga very important yung yung Eucharist sa atin. Yes. Talaga, Kasi nga Christ always reiterate, no, the importance of receiving life eternal, my body, life eternal, my body. Inulit-ulit niya 'yun. Talagang kung sa baga pinupush niya yung tao maunawaan how important receiving his body. Yeah, that's what he offered talaga para sa atin. Correct. Eternal life din para sa atin. And way then how to makalapit, how to be closer to him. Correct. Actually, sabi nga ni Paul, di ba? Ang ginagawa niyong ganito ay ang pakikipagbahagi. So, nakikipag-unite tayo kay Christ every time we receive Him. We are united every time we receive Him. Sabi nga niya, ang kumakain nito, ako ay nananahan sa Kanya at siya ay nanatili sa akin. So, so closely united to Christ if we use this method na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, sister. Yeah, I'm very strong. I love it. Talagang magaling. Ang galing nyo. Ang galing mo, brother. No, ang galing ng simbahan, not us, sister. Sabi nga ni Panginoong Jesucristo, matapos kayo magpahayag sa aking salita, ang sabihin niyo, kami ay mga aliping walang kabuluhan. Sumusunod lang kami sa turo ng simbahan at turo ni Kristo, sister. Ang God talaga ang magaling at ang simbahan. Yeah. Ginamit kayong instrumento para sa amin din, punto por punto, the best talaga. Kaya Nauna Kaya lang kami, kahit- sister. Nauna lang kami na maalaman ang turo ng simbahan. Nauna lang kami sa inyo, pero parehas lang tayong nag-aaral. Oo. Kaya nga, after I'm done, pang night shift kasi ako sa work ko. Bukas kagad ako ng punto por punto. Every day yan, nagche-check agad ako. After my, when I came from home, yun na. Bukas kaagad ng mga computer ko and then yun na. Kami naman, sister, ang lang namin, ang kasiyahan lang namin yung marinig yung mga nyo ba, yung mga testimony nyo na talagang pina-follow nyo kami, sinusunod nyo, talagang ina-appreciate nyo yung ginagawa namin. So, doon kami kumukuha o rumuhugot ng lakas na need pa naming mag-study, need pa naming pahasain yung mga knowledge namin para the more the merrier. No? Sa baga, mas maganda talaga na maibigay namin ng tama yung hinihingi ninyong kasagutan sa amin. So, kapag satisfied kayo, so we're also satisfied. So, yun po ang... very satisfied. Kasi, so, yun. Thanks be to God. Glory be to God. Yeah, si Brother Wendell nakatulong sa amin mag-asawa kasi that time di pa kami kasal sa church. And then ko siya sa page sa Facebook and then nag-asa ko. Civil wedding civil pa lang kami. Tapos yun, nag-asa ko about wedding sa Catholic Church. And then it's a long process din. Mahirap i-encourage yung asawa ko. But then, nagpakasal kami last year, September.
November sa Catholic Church. Thank God tsaka kay Brother Wendell, talagang pasalamat ako na tulungan akong nag-explain ako sa asawa ko and pumayag siya. And then, strong yung namin. Naging very strong yung namin, yung talagang bind namin mag-asawa through Catholic. Sister, Amen. anong kasal din sa inyo? So ano siya, mixed marriage siya kasi sabi mo Mormons Hindi. po, di po ba? Nagbalik siya sa Catholic Ay! because of Amen. Yeah. Grabe. Ay, Oo. Kay kakatuwa Brother naman. Wendell din. kakatuwa. Ang galing. Oo. Congrats sa inyo, matagal na sister. yun eh. Congrats sa inyo. Oo, it's been long time yata yun eh. 2 years ago, 3 years ago. Hindi ko na matandaan eh. Kasi madalas din akong mag-ano sa punto por punto. And then andyan si Brother Wendell. Nakikinig din ako sa niya, sa mga live niya sa Facebook. And then yun nga, nagtanong ako sa kanya one time. And then ang hirap kasi puti yung asawa ko eh. French Canadian pa. Hindi kami magkaintindihan. Iba rin yung naging history niya sa beliefs niya, yun. Tapos Nabinyagan na po ba siya, sister, sa Catholic? siya, origin niya talaga Catholic sa Montreal, Canada. Tapos yun, naging Mormons dahil sa brother-in-law ko, tsaka sister-in-law ko. Very sila eh, panata sa Mormons. Tapos, yun, nabinyagan niya yung asawa ko. Tapos, nagpakasal kami ng asawa ko sa Philippines, nadala rin ako sa Mormons. Pero yung turo nila, hindi ako masaya. Para akong sinisilaban doon na hindi ako Kasi may receiving din sila doon, sister. May communion din sila doon, receiving, pero yung nire-receive doon is skyflakes. Oo, puro Biscuit. testimony lang sa nila eh, sa temple nila at saka Joseph Smith eh. Ano ba to? Asan ba yung dito? Parang hindi ko tapos pati testimony ka pa sa nila sa temple saka sa kay Joseph Smith. Hindi ako hindi ako nadadala. Paano po siya nakabalik sa Catholic si Mr. Sister? Dahil sa akin. Amen. Wow. Ang panood ko ng mga yun Catholic apologetics sa Galing Sa naman. rin, Ang galing sa mo pala, Catholic sister, ang galing mong manghikayat, sister, ang iba kayong ang ibang mag-asawa, hirap na hirap kaya na akayin yung pero ikaw talagang sabi nga ni Mm-mm. Brother Wendell nun, sikapin mo madala sa Catholic eh. Yun. At nagtagumpay ka, sister. Nagtagumpay ka. Oo. Nag-guide din ako, kumbaga, paano explain sa kanya. Yan. True. Yan nga kapag nakikita kasi ng Diyos, sister, yung puso natin nakikita ko sa iyo, talagang prosigido ka talagang nagtatanong ka, ano ba ang significant nito? Nagtatanong ka kung ano yung mga talata, paano ba i-explain? So talagang nakikita ko sa iyo, kung ako ordinaryong tao, nakikita ko yung desire mo, burning desire mo para ituro sa asawa mo, how much more ang Diyos na nakakaalam sa puso at isip. Kaya the more ganyan yung yung eagerness mo na maturuan ng tama yung asawa mo, the more naman ang God mag-guide sa iyo. At ask the Holy Spirit, sister, na mas ipaunawa pa niya sa iyo kasi yung binigay ko sa iyo, lang yun, pahapyaw lang yun. Pag ang Holy Spirit magpaliwanag sa iyo, siya na mismo magturo sa iyo, ay grabe. Ang lalim. Kaya nga natuwa ko yung bago sa akin to yung mga yung verses mo na talaga andun talaga yung Catholic Mass sa mga verses na binigay mo. Talagang ginagawa ng simbahan ngayon ka na open mind na yung ginagawa pala ng pari hindi pala gawa-gawa nila yun, biblical pala yun. Pero salamat nandyan kayo, talagang talagang ginabayan niyo ako rin. Yeah. Naging instrument kayo. Pero yung church talaga, blines ako talaga. Kasi Amen. nakasal kami sa sa simbahan eh. Ang hirap nun, talagang dami ko rin pinagdaan. Bago ko na-convince yung husband ko na magpakasal kami sa Catholic. Pero thank God talaga andyan kayo.
sa ano, punto po punto. Kung sino man nag-create, salamat talaga kay God. Si God ang nagpahintulot ito, sister, kasi without His blessing, hindi to tatangkilikin ng karamihan. Ay naku, oo nga eh. Talagang ano, masaya ako para sa inyo. Ang dami ring gumagabay din. Si God nasa inyo talaga. Amen, amen. No. Salamat po, sister. Salamat sa inyo, salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga punto por punto team, kay Father Darwin sa mga binibless niya para sa amin. Kasi yun, nag-i-instrument din siya. Ayun. And na-bless, kumbaga, nagbibigay rin kami in return. Natulong din ako kahit paano sa ano niya. Ano ba yung seminarians niya? Eh, Ayun, kahit paano. marami na siyang na paano na malapit na siya makapagpatapos ng kaparian. So it's a blessing din kay Father Darwin, no, na siya ang ginamit ni God na instrument na manghikayat, mag-encourage ng mga kabataan na magpari. So grabe yung charism ni Father Darwin. Grabe yung gift of charism niya. Nakakamangha. Oo nga eh. Yun nga. Ano nga eh. Mali mo marami maging exorcist priest din. Amen. Katulad. Amen. Yes. Yeah. Oo. Pasensya na. Medyo late na dyan ha. Oo nga eh. 12:26 na dito sa amin. Si Brother Angel, may trabaho pa yan bukas alas 5 ng madaling araw. Oo nga. Oh, pasensya na. Pero salamat talaga. Salamat the best talaga yung answers nyo.